Ito, pag-usapan natin itong una na pumutok itong balita na ito at marami po sa ating mga DDS na mga kasamahan natin, yung ating mga viewers at mga audience ay nadismaya po dito sa balita patungkol po sa update ni Tatay Digong dyan sa ICC. Okay, mamaya papakita ko yan, no? At ito, pag-usapan din natin itong si Bongbong Marcos, medyong parang nag-hallucinate na yata. Kasi kung ano-ano na yung mga bumubulong sa kanya, no? Na pati yung tatay niya na patay na ay kinakausap raw siya. Mamaya. At si Kiko Barzaga naman ay nag-react po patungkol dito. Pati si Ruwen Nagwanzo nag-react dahil parang iba na talaga yung utak ni Bongbong Marcos ngayon eh. Hindi ko talaga maunawaan itong taong to eh. Mamaya pag-usapan natin yan kung ano yung mga pumapasok sa isip niya. Ito rin, pag-usapan natin ang Malacanang ay nagkomento na rin patungkol po sa kalagayan ni Zaldico. At halatang halata po dito na unfair po ang treatment ng Malacanang, no? Kapag kaalyado ng Pangulong Marcos ay parang hindi po masyadong ginigipit, di ba? Pero kung kaaway ka ng administrasyon, walang isang oras, no? Nandun na si Torre. Huhulihin ka na kaagad. Mamaya pag-usapan din natin yan. Sobrang sablay si Auntie Claire dyan eh. Eto, si House Speaker Boji D ay hindi niya in-expect itong ginawa ni Kiko Barzaga. Alamin mamaya kung anong ginawa ni Kiko Barzaga. At ito si Vince Dizon, no, ng bagong DPWH Secretary ay sobrang dismayado po dito sa nangyari nga na mga imbestiga nila sa ICI. Okay? At nafe-feel ko yung nararamdaman nitong si Vince Dizon, no? Kasi kilala natin siya na he is very passionate na matuklasan kung sino talaga ang mastermind dito. At they are very passionate about kung may makikita silang mga ebidensya patungkol dito. Bakit ko ba nasabing dismayado siya? Mamaya alamin natin yan, okay? At last but not the least ay pakikinggan po natin itong interview ni Attorney Torion patungkol po dito sa kaso laban kay Remulla, na binanggit niya dito na active pa naman ang kaso ni Remulla. Okay, so yun po ang ating topic ngayon. Maganda ito kasi po ay updates sa kung saan wala na talaga ang gobyerno natin. Sirang-sira na ang mga galaw ng gobyerno. Okay? So, bago ang lahat guys, bago natin ito help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so unahin muna natin itong pumutok na balita ngayon. Ito nga, no? Itong update kay Tatay Digong. Pinalita ito ng Politico page. The International Criminal Court o the ICC has denied former President Rodrigo Duterte's request for interim release, stressing that his detention pending his trial for his alleged crimes against humanity remains necessary. Ayan. ICC junks Duterte's release bid, flags VP Sara's jail break remark. Okay. Kung maalala po natin, bago ito binalita, nagpalabas ng statement si Trillanes, no? Na sinabi ni Trillanes na ang mga taga-ICC, hindi yan i-grant yung interim release ni Duterte. At pagkatapos ng statement na yun, pumutok itong balita nito. Na-analyze ko yun eh. Sabi ko, ito talagang si Trillanes, no? Duda ako rito this is my own analysis. Pwede akong magkamali dito, but this is my own opinion. Sa pagpunta niya doon sa ICC. Yung pagpunta niya doon sa ICC ay hindi po yun maganda. Kasi duda ako doon na siya ang isa sa mga tao na nag-e-impluwensya at sinisiraan itong si Digong, no? Na nakaka-impluwensya na hindi po mag-grant yung interim release ni Duterte. Well, kung sasabihin ng taong bayan at ibang mga supporters ng Duterte ay nagtagumpay itong ginagawa ni Trillanes doon sa ICC. Well, let us say nagtagumpay si Trillanes. But ito pa naman ay hindi pa tapos because kailangan man ay patunayan sa korte itong mga kalaban ni Duterte ang kanilang mga ebidensya. Ang sa akin lang dito,
matanda na yung tao. Di ba? Matanda na si Tatay Digong. Kaya nga, nababanggit pa ng mga ibang mga kuha tayong information. VP Sara, sinabi na makailang beses na natumba si Duterte sa loob ng kanyang detention. Kasi ba, matanda na, no? Walang makapagbantay sa kanya 24 hours sa kanyang detention. Na napiligro po yung delikado ang kalagayan ni Tatay doon sa detention. So anong ibig sabihin dito, no? Kung hahayaan lang ng mga taga ICC na ganun po ang kalagayan ni Tatay Digong, malaki po ang tsansa na merong mangyari kay Tatay Digong sa loob ng detention cell. Ako inunahan ko na ang analysis na ito. Kung merong mangyari na masama kay Tatay Digong at hindi niya matuloy itong kasong ito kasi nga merong nangyari, malalagot talaga itong ICC. Sila talaga ang mabiblame dito. Kaya nga maraming mga bansa na ayaw na makipagmiyembro dito sa ICC na ito kasi nagagawa lang na napupolitika. Gagamitin sa politika. Kaya yan ang kinatakot ko no? Ang ICC po kahit i-grant mo na lang ang request na ito na magpa-interim release si Tatay Digong, that is an act of kung papayagan nyo humanitarian. Bakit ko ba nasabing humanitarian? May kung talagang itong matino itong ICC na ito, mas inuuna nila ang ang kalagayan ng isang human, ika nga. 'Di ba? This man is 80 years old. 82, 83, it's 80 years old and mahina na ang katawan. May dinaramdam pa. Kung i-imaginein mo ang ICC, that is so cruel of you na yun po ang gagawin nyo sa isang tao. Hindi naman niya tinatakasan ang kasong ito. 'Di ba? If para dito kay Trillanes nagtagumpay siya, no, sa kanyang pag-impluwensya doon sa ICC. Well, nagtagumpay ka nga Trillanes, but you will never be loved by the Filipino people, kagaya rin ni Bongbong Marcos. Akala nyo sa ginagawa ninyo ay hero na kayo? Sa Hindi. You will always be remembered as the villain of the Dutertes, Trillanes. Imagine, hindi ka na nga nanalo sa sarili mong lugar . That's something, no? Na you have to ask yourselves na matino pa ba yung ginagawa ko? Okay. Dahil po ay nirerespeto natin ang desisyon ng ICC, so let's move forward. Tanggapin natin na ganito po talaga ang sinapit ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, and that will always be the best president na aming sasabihin. Okay? Kayo mag-comment, mag-react po kayo dito sa balita na yan. Ito, punta tayo sa next. Hindi naman ito magkaganito si Tatay Digong kung hindi dahil dito sa bangag na ito . Ito, binalita ito ng Archlight. Marami nagbabalita dito pero ito lang yung pinili natin. Ayon sa Pangulo, gusto niyang malaman kung tama o mali ang kanyang mga ginagawa bilang leader ng bansa. No idea siya? Oo nga . Si Marcos Jr. raw ay minumulto sa loob ng Malacanang ng kanyang ama. Sabi niya, sometimes I hear in the back of my mind my father saying, mahirap Parang naririnig ko, parang naririnig niya na binubulong-bulungan siya ng tatay niya at yung mga kasamahan ng tatay niya. Yun ang pinakalat niya . Sabi pa ni Rowena Guanzon, si Rowena Guanzon ang sasabi dyan . Iba talaga ang tama nitong taong to. Ang tanong dito, ikaw ba po, Bongbong Marcos, ay nag-hallucinate na? Marami nagtatanong, hallucination na ba yung nangyari sa'yo? Wag kasi yung sir, wag kasi yung nasosobrahan na tayo ng pagbangag natin dyan. Tabi mo muna yung mga pulburon nyo dyan. Sa totoo lang, Bongbong Marcos, the fact that napasok yan sa isip mo na sinabihan ka na mahirap that only shows na pati yung tatay mo o kung sino man ang pinapaniwalaan mo diyang nagsabi sa'yo, weak ka talaga. Weak ka talaga. Kasi kung ikaw, leader ka ng isang bansa, pati ikaw sinasabi mong nahihirapan ka na, hindi ka na mapagkatiwalaan ng tao.
Di ba? Sino pa ba ang ikaw, bilang isang Pilipino, gugustuhin mo ba ang isang leader na yun sana ang inaasahan natin na itataguyod ang kahirapan ng Pilipinas, na marinig mo sa kanya na mahirap ano? Di ba? Hindi maganda. Actually, ang merong mga Pilipino, mga pobre nating mga kababayan, umaasa lang sa gobyerno, no? Merong ganung mga tao. Umaasa lang sa sa strength ng gobyerno. Pero kung meron tayong presidente na ganito ka-weak, no? Mas lalo tayong madismaya. Mas lalong nawala ng pag-asa ang taong bayan kapag ganyan po ang sasabihin mo. So tama rin naman ang sasabihin nila na BBM resign. You better resign. Yun lang talaga ang pinaka-the best na maipapayo namin sa'yo. Mag-resign ka na. Kung nahihirapan ka na, mag-resign ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Wala namang kaming nakukuha sa inyo. O kung sabihin mo hindi ka kurap, wala ka rin nakukuha sa amin. Di ba? You better resign. You better resign, Bongbong Marcos. If ganyan po. Dahil dyan, alam nyo naman, nakaabang si Kiko Barsaga sa iyo. Ito rin naman ang sasabihin ni Kiko. Ayan. Response to a statement made by nag-response na si Kiko Barzaga. Sometimes I hear in the back of my mind, my father, mahirap parang naririnig ko, President Bongbong Marcos. Heto yung reply ni Kiko Barzaga. Ito ang problema namin sa iyo Mas pinakikinggan mo ang multo kaysa taong bayan. Tama di ba? Alam mo, Bongbong Marcos, ang dami ng mga nagsumisigaw na taong bayan na mag-resign ka na lang, tumahimik ka na, hindi maganda yung takbo ng ekonomiya namin. Kung ano-anong mga isinisigaw ng tao, hindi mo pinakikinggan. Masakit isipin na mas pinakikinggan mo pa yung multo o nag-hallucinate ka. Diba? Ayaw mo kasing makinig sa taong bayan ayan tuloy, binabara ka ngayon ni Kiko Barzaga, diba? Sometimes, Mr. President, be sensitive enough, no? Pakinggan mo naman, manood ka ng balita, Huwag kang nagpapaniwala dyan kay Castro. Inuuto ka lang yan. Akala mo na sasabihin ni Castro na marami pang nagmamahal sa'yo na taong bayan? Wala na, Mr. President. Ang nagmamahal sa'yo, loyalista na lang. Yung mga dilawan, trahidor yan. Huwag kang magpapaniwala. Dahil ang Malacanang, bakit ko nasabi itong si Bongbong Marcos nasisira lang dito kay Castro. Ito. Si Auntie Claire nagbida-bida na naman sa buhay ng Malacanang. Bida-bida. Anong sinabi niya dito? Passport ni Zaldico. Di pa pwedeng kansilahin. Kasi kalyado nyo. Pero kung hindi nyo kalyado, wala na. Wala pang 24 hours, nandyan na si Torre. Alam nyo paano nila dinepensahan itong si Zaldico, ang Malacanang? Sabi dito ni Auntie Claire, hindi pa siya fugitive. Siguro pag may kaso na at mayroon ng warrant of arrest, saka raw nila kakansilahin itong passport ni Zaldico. Kasi malayang-malaya si Zaldico kung saan-saan siya pumupunta ngayon at iba't ibang bansa. No? Meron pang picture. I'm not so sure kung yun po ay legit, no? Or fake news ba yun. Parang iniiwasan ni Zaldico yung camera. No? So ito rin yung reason nila. Hindi pa raw fugitive. Wala pa raw kaso. Pero kung si VP Sara na Vice President, kaaway nila sa politika, hanap sila ng hanap. Sablay, di ba? Kasobrahang sablay Sabi pa ni Auntie Claire, mukha namang wala siyang nilabag sa pagkuha niya ng passport. So kung wala itong mga dahilan, hindi ito pwedeng magpa-cancel. So halatang-halata ang Malacanang na dinidepensahan nila ang kalyado nila. Ang tanong ko lang sa Malacanang, hindi ba kayo nahihiya sa ginawa ng taong ito? Hindi ba kayo nahihiya na galit na ang taong bayan dahil sa ginawa ng taong ito? Tapos ganyan kayo magsalita, parang talagang kinakampihan nyo? Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, kung hindi mo to tatanggalin si Claire Castro, masisira ka talaga. Masisira ka. Sinabi niya ito sa DZBB Super Radio, October 8, 2025. Ayan. Di ba? Kayo nang bahala. Ikaw nang bahala, Bongbong Marcos. It only shows na you are so weak to the point na
kailangan mo pa ng spokesperson na ganito, no? PCO, Presidential Communication Officer, na nagagalit rin ng tao, di ba? Dilawan to eh. Ginamit siya ni Bongbong Marcos, at ito namang si Auntie Claire, ginamit rin niya si Bongbong Marcos. Di ba? Kasi nakaposisyon siya eh, no? Si Bongbong Marcos, ginamit rin niya na ito, mag-attack dog ito sa akin, magpasipsip ito eh. But at the end of the day, Bongbong Marcos, hindi ito loyal sa iyo.